First po ba ito na ganitong incident na gagawing surrogate mother yung nakita ninyo? O nangyari na rin po ito in the past, may mga ganito na ring insidente? Actually, pang-ilan na to, DJ Chacha, parang siguro mga handful na yung nakikita natin na ganito. Pero dun sa mga kwento, parang hindi lang dito sa Pilipinas yung recruitment. One of the things that we're looking at is parang third country recruitment, kagaya po nitong case na ito. Kasi itong case na to, OFW talaga siya sa Hong Kong. So supposedly, dun siya manggagaling papunta dun sa Georgia. But yun nga po, na-detect ng ating mga immigration officers na hindi talaga yung work niya sa Hong Kong ang pupuntahan niya, but something else. Paano po nakita yon ng Bureau of Immigration? Actually, lumabas lang yung mga dokumento niya during the interview. Kasi regular OFW lang naman siya. So actually, walang masyadong kailangang tingnan or tanungin about her. But during the basic questioning, may lumabas na dokumento na nagsasabi na siya ay talagang patungo ng Georgia for surrogacy. Kaya yun nga rin po ay kinagulat ng ating mga immigration officers because this is not just a regular OFW, talagang biktima pala siya ng trafficking. Oo. At sa ngayon po, hinahanap nyo pa itong tao na nakausap niya daw sa Facebook online through Messenger na nag-alok sa kanya ng 490,000 pesos? Yes, yun yung nakikita natin na trend ng recruitment ngayon, particularly dito sa surrogacy. Merong mga Facebook group na nag-o-offer ng parang mga surrogacy sa ibang bansa, hindi lang dito sa Georgia but even in other countries. Madalas yan, may mga Chinese clients na yun yung dadalhin nilang sanggol or bata sa sinapupunan nila for a huge amount. Ang offer sa kanila, parang every month meron silang stipend na ibibigay sa kanila. Pero nakita natin yung nito, no, even in other countries, merong mga cases na ganito na inabandona na lang sila ng fertility clinic, naiwan yung mga babae na dala-dala nila yung sanggol kasi sila mga undocumented saka mga biktima lang ng trafficking. So they were not given the care and protection na kinakailangan po ng talagang regular na worker. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.